Ayan, naglalabasan na kasi alam na ng lahat natalo na itong si Sara Duterte sa 2028. Naglalabasan kung sino ang dapat o magandang iangat ni Pangulong Bongbong para maging kapalit niya sa 2028. Pero eto, parang napupusuan ng lahat na itong si Madam Irene Marcos ang magandang ikampanya para sa 2028. Oh, saludo ako dyan. Hindi naman sa ayoko kay Madam Leni. Alam ko rin na maraming nagmamahal kay Madam Leni. Pero, kung pagbabasehan, mas gusto ko naman si Irene Marcos. Yan ay, natural lang yan, na siya ang mas gusto ko dahil una, loyalista ako. Pero kung hindi yung pagiging loyalista o pagiging pinklawan, ang iisipin natin para kung sino ang mas magandang tumakbo, I think si Irene Marcos. Why? Kasi tingin ko kung ano yung nasimulan ngayon ni Pangulong Bongbong at meron siyang mga projects or mga sinimulan na hindi matatapos, ay tiyak tatapusin at ipagpapatuloy ni magiging Pangulong Irene Marcos kung siya ang mananalo. Go for it mga loyalista. Go, go, go tayo kay Madam Irene Marcos. Sana mapapayag siya kasi alam ko tahimik talaga siya ever since. Ever since tahimik talaga ang Irene Marcos, hindi tulad ng isang Amy Marcos na ever since dinig ko lang sakit na ng ulo yang si Amy Marcos. Yun lang, babush. Tutol si Vice President Sara Duterte sa umano'y mga tangkang palitan ang Marcos administration ng isang civilian military junta. Iginiit ni Duterte na kaya niyang mamuno bilang Pangulo kung mapipilitang magbitiw si Marcos dahil sa corruption scandal na kinakaharap ng kanyang administrasyon. Dagdag ng pangalawang Pangulo, tungkulin niyang pangalagaan ang konstitusyon at bigyang diin na siya ang unang nasa linya na tagapagmana sa pagkapangulo. Any extra constitutional movements or actions is beyond my sphere. So kung gusto nila na gumalaw sila labas sa constitution, nasa kanila na yan. Tinanggihan naman ng Malacanang ang mga panawagang magbitiw si Marcos at sinabing ang mga taga-suporta lang ng Vice Presidente ang nagtutulak nito.